I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Shoutout nga pala kay Biason Jomel Garcia at kay Macrig Kabading Bukat, mga bumili ng sapatos, at maraming salamat sa inyo kaibigan. Habang ang NBA champion ng Los Angeles Lakers ay umaasa na mapag-resign nila ang guard na si Kentavious Caldwell-Pope, isang bagong report ang inilabas na ang Atlanta Hawks ay ang naging isang strong candidate para kunin ang manlalarong ito mula sa kanyang free agency period kung ito ay masisimula na. Ayon kay Shams Charania ng The Athletic mga kaibigan, isang possible off-season roster decision para sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga niyang ma-establish ang kanyang sarili bilang isang key player patungo sa susunod na season, si Caldwell-Pope mga kaibigan ay inaasahang tatanggihan ang kanyang player option na may halagang $8.5 million. Ayon kay Carenia, ang dalawang panig ay may mutual interest sa pagitan ng manlalaro at ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Ngunit maliban rito, mayroong mga iilang external suitors at gano'n na nga, kabilang na nga dito ang Atlanta Hawks dahil ang team na ito mga kaibigan ay naghahanap ng produktibong veterano sa paligid ng all-star guard na si Trae Young. Ang 27-year-old na si Caldwell-Pope ay nakapaglaro na ng 7 seasons sa NBA at kabilang na nga rin dito ang 3 huling taon para sa Los Angeles Lakers na kung saan nga mga kaibigan siya ang naging primarily come off the bench during sa past 2 seasons. Si Caldwell-Pope ay nailagay sa Lakers starting lineup sa Orlando pagkatapos ng magdesisyon ang kanilang teammate na si Avery Bradley na mas pinili nitong ayaw maglaro sa pagpapatuloy ng NBA season. Inaasahang ang player na ito ay magkakaroon pa rin ng parehong role mula sa Los Angeles Lakers kung mananatili ito sa kupunan next season. Lumitaw mga kaibigan na ang player na si Caldwell-Pope ay gusto lamang magkaroon ng sapat na kontrata para sa kanya dahil ang player na ito mga kaibigan ay nakapag-average ng 10.7 points at 2.1 rebounds per game habang ang kanyang shooting ay nasa 37.8% beyond the arc mula sa kanyang attempt. At ang karagdagan mga kaibigan na itong si Caldwell-Pope ay naging clutch player during sa kanyang final 3 games sa NBA Finals kung saan nakapag-score nga ito na may 48 points total points para tulungan ang Los Angeles Lakers na mai-capture nila ang kanilang first league championship sa loob ng isang dekada. Hindi pa man tiyak mga kaibigan kung kailan magsisimula ang NBA's free agency period, ngunit isa lang ang sigurado na ang Los Angeles Lakers ay gagawin rin ang lahat para ayaw rin nilang mapawala ang player na si Caldwell-Pope. Ang Los Angeles Lakers mga kaibigan ay tunay na hangad ang isang pag-bolster mula sa kanilang roster this off-season para mapa-improve nga nila ang tsansa na manalo ng back-to-back NBA titles. Habang ang Lakers noon ay naging matahimik nga sa off-season dahil sa katunayan mga kaibigan na wala silang sapat na cap space. Ang ESPN at NBA front office insider na si Bobby Marks ay na-breakdown ang listahang manlalaro na siyang magiging target ng Lakers mula sa kanilang 9.3 mid-level exception at $3.6 million biannual exception. Ang mga mata ng Lakers ngayon mga kaibigan ay nakabase sa cap space na ito, kasama na nga ang kanilang own free agents na si Markieff Morris at Dwight Howard. At tanaw nga ng Lakers ngayon ay itong si Jeff Teague, DJ Augustin, Jordan Clarkson, Maurice Harkless at Nerlens Noel. Para sa mga listahang ito ay malinaw na ang Los Angeles Lakers ay inaasahan na gusto nilang subukan at i-address ang kanilang relative weakness mula sa backcourt. Habang ang mga players na si Rajon Rondo, Alex Caruso at Kentavious Caldwell-Pope ay naging malaking impact nga sa playoff. Ngunit ang mga players na ito
ay walang kasiguraduhan na sila ay makakabalik next season, lalong-lalo na si Rajon Rondo at Caldwell Pope na makabalik. Sa katunayan, ang dalawang players na ito ay inaasahang tatanggihan ang kanilang player options sa paparating na off-season. Ang mga target na si Jeff Teague, Augustin at Jordan Clarkson ay makakapag-offer ng another scoring option para sa Lakers, at ang pinakamainam rito mga kaibigan na kung saan siya ang pinaka-offensive gifted sa lahat ng listahang ito, at nangangahulugan lamang na siya ang unang-unang liligawan ng Los Angeles Lakers. Last season, siya ay nakapag-average ng 15.2 points per game, at hindi na nga maitatanggi na ang averages na ito ay tumaas pa ngayong season sa kanyang paglalaro sa Utah Jazz. Para naman sa big man na nakalista na si Harkless or Noel, sila ay makakapag-offer ng depth para matulungan ang superstars na sina LeBron James at Anthony Davis patungo sa buong taon next season. Tanging ang panahon lamang ang makakapagsabi kung sino-sinong players ang magtatapos para makapagsuot ng purple and gold next season. Ang tanging malinaw lamang ay ang mga mata ngayon ng mga NBA teams ay nagsisimula ng nakafocus para mapa-improve nila ang kanilang roster, lalong-lalo na sa defending champion, na gagawin rin ang lahat mga kaibigan na siyang hangad rin ngayon ang pagpapalakas ng kupunan. Speaking of improving the lineup mga kaibigan, ang Los Angeles Lakers ay nakatuon nga sa radar para kunin ang Detroit Pistons guard na si Derrick Rose noong 2020 NBA trade deadline. Ngunit ang mga bagay ay hindi nga naging successful dahil sa mga iba't ibang rason. Gayunpaman mga kaibigan, isang NBA General Manager na nagsalita mula kay Sean Deveney ng Heavy.com na ang panahong ito ay tamang-tama para sa Los Angeles Lakers na mas lalong mangyayari ang trade na iyon this off-season. Ayon sa report mga kaibigan, ang parehong panig ay may mutual interest para sa isa't isa. Si Derrick Rose ay mayroon na lamang isang kontrata na natitira mula sa Pistons, at hindi na isang sorpresa na ang Los Angeles Lakers ay ipagpapatuloy nila ang interes para makuha ang manlalarong si Derrick Rose, dahil ang former MVP ay nakapag-average ng 18.1 points, 2.4 rebounds at 5.6 assists per game para sa Pistons noong 2019-20 season, habang ang kanyang shooting mga kaibigan ay napakataas na umabot nga hanggang sa 49% mula sa field, 30.6% naman beyond the arc, at may 87.1% mula sa free throw line. Ito ay tamang-tama para sa Lakers dahil pwede ring mawala sa kupunan itong si Rajon Rondo this off-season, na kung saan na nga ay sinusubukan niyang itest ang kanyang free agent market. Isang patunay mga kaibigan na seryoso talaga ang Lakers para sa manlalarong si Derrick Rose. Dahil sa kagustuhan nilang makuha ito, ang Lakers ay inireport na inoffer nila ang fan favorite na si Alex Caruso patungo sa Detroit Pistons. At maswerteng pangyayari para sa manlalarong si Caruso mga kaibigan dahil hindi nga nangyari ang pag-trade na ito. Si Rose ay may malapit na relasyon kasama ang Lakers superstar big man at fellow Chicago native na si Anthony Davis, at ang Los Angeles General Manager na si Rob Pelinka ay siguradong patuloy pa rin ang pag-acquire sa youngest MVP sa NBA history kung sakaling ang 2020 transaction period ay magsisimula na. Para sa kanila, sulit ang pagkuha nila kay Derrick Rose dahil simula nang maglaro ito sa NBA bilang number 1 overall pick ng Chicago Bulls noong 2008, si Derrick Rose ay nakapag-compile ng averages na may 18.8 points, 3.4 rebounds at 5.6 assists kasama ang Bulls, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves at Detroit Pistons. At take note mga kaibigan, kinuha lang niya ang averages na ito ngayong season sa loob lamang ng 26 minutes na paglalaro sa loob ng court para sa Detroit Pistons. Kung sakaling ang Lakers ay magtapos para makuha nila itong si Derrick Rose, malaking tsansa na mapapa-improve nila ang kanilang roster at maging ang tsansa mga kaibigan na manalo muli ng 2021 NBA title.